meron pa tayong Gospel of Barnabas, no? Na totoong hindi talaga siya naipako, hindi siya namatay. Pero alam niyo po ba, sa Gospel of Barnabas kung sino po ang naipako at nakuha ng mga sundalo para ipako sa krus? Si Judas, hindi po si Jesus Christ, no? Ito po yung nakasulat po dito sa Gospel of Barnabas. O kita nyo mga kapatid, no? So, yan po yung isi-share ko po sa inyo ngayon, no? So, sana naman, wag pong masasaktan yung mga kababayan po natin. Ito po ay katuwiran lamang. Mga kapatid, huwag ninyong dagdagan ang inyong kasulatan, ang Quran. Huwag kayong gumamit ng ibang kasulatan, ang Ebanghelyo ni Barnabas, sapagkat nasusulat. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Kaya mga kapatid, kung ano ang nakasulat sa ating Quran, doon lang, huwag na tayong bumamit ng ibang kasulatan na hindi naman natin pinaniwalaan. Ito ang mangyayari kapag gumamit tayo ng ibang kasulatan. Kung gagamitin natin ang Ebanghelyo ni Barnabas laban kay Jesus, wala tayong laban sa mga Kristiyano sapagkat gagamitin nila ang Quran laban sa atin. At sila'y magtatanong sa atin, bakit hindi naisulat ni Muhammad ang pangalan ni Judas sa Quran? Kung hindi nakita ang aklat ni Barnabas, sino ang taong kawamis ni Jesus ayon sa inyong Quran? Bakit hindi sinabi ni Allah kay Muhammad ang pangalan at anong nagawang kasalanan ng taong naging kawamis ni Jesus at anong dahilan kung bakit siya ang pinagpalit upang ipako sa krus? At sinasabi pa ninyo, si Jesus ay kinuha ng Diyos at siya'y inakyat sa langit kasama ang kanyang ina na si Maria, dahil dininig ang kanyang panalangin dahil sa kanyang banal na takot sa kamatayan. Ang tanong, nakasulat ba sa inyong Quran na siya'y kinuha at kasama ang kanyang ina? Kung isinama si Maria na inakyat sa langit, sino yung Maria na ina ni Jesus nandoon nung ipinako ang kawamis ni Jesus sa krus? Ang mga bagay ng ito ay ginawa ng mga kawal. Datapwat na makatayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina, at ang kapatid ng kanyang ina, na si Maria na asawa ni Cleopa at si Maria Magdalena. Kung ganon, dalawa ang ina ni Jesus, ang Maria, ang isa ay nasa langit, at ang isa ay nasa lupa nung may ipinako sa krus sa araw na iyon. Kaya napakahirap labanan ang katotohanan, maraming mga katanungan na mahirap sagutin, lalong na walang tunay na katibayan. Doon naman tayo kay Judas Iscariote. Kung pinaniniwalaan ninyo ang Ebanghelyo ni Barnabas, sino yung Judas na humalit kay Jesus at sinong Judas ang nabigti? At kung totoong si Judas ang naipako sa krus, ibig sabihin si Jesus ay hindi Muslim sapagkat si Judas ang nagsalita sa wikang Aramaic na Ilay lama sabaktani doon sa krus sa kanyang kalagayan, at ang pinakamalaking pagkakamaling sumulat sa Ebanghelyo ni Barnabas ay alam niyang hindi si Jesus ang nadakip ng mga sundalo, kundi si Judas. Paano niya nalaman ang mga pangyayari, subalit nung panahong yun ay wala doon si Barnabas sa pinangyarihan? Mga kapatid, makinig kayong mabuti, ito ang katotohanan at unawain ninyo. Kung si Barnabas ay si Bernabe, ang laging kasama ni Apostol Pablo, tiyak hindi siya ang sumulat sa Gospel of Barnabas, sapagkat si Pablo ay nangangaral sa mga hentil at nangaral din sa kamatayan ni Jesus sa krus, at lahat ng apostol ni Jesus ay walang mga ebanghelyo. Bakit si Barnabas ay may sariling ebanghelyo? Ibang tao ang sumulat sa Gospel of Barnabas at hindi si Bernabe, sapagkat ang Gospel of Barnabas ay huling-huli na, nasa 13th to 15th centuries, at ang Quran ay 7th centuries. At ang Biblia ay isinarado noong 1st century at wala nang dinagdag pa sa mga nakasulat nito. At hindi katakataka na pinag-aralan niyang mabuti ang nakasulat sa Quran patungkol sa nakasulat na hindi si Jesus ang nadakip at namatay sa krus kundi yung kawamis niya. At pinag-aralan din niya ang Biblia kung sino talaga ang kawamis ni Jesus, at doon niya nakita kung sino ang kawamis. Walang duda kundi si Judas, sapagkat nung panahong din yun, si Judas ay nagpakamatay at nakabitin sa isang kahoy. Doon ang pagkawamis ni Jesus at ni Judas, ang pagkamatay, at dinagdagan lang upang kung pakikinggan ay parang may katotohanan. Kaya, mga kapatid ko sa mga pananampalatayang Muslim, huwag na tayong gumamit pa ng ibang mga aklat,
sapagkat may Quran naman tayo. Kapag gumamit tayo ng ibang aklat, madadagdagan ang ating kaalaman na hindi naman nakasulat sa ating banal na Quran, na si Judas ang nadakip at naipako sa krus, kundi ang nakasulat lamang sa ating Quran ay kawanis lamang ni Jesus. At higit sa lahat, wala tayong katibayan na si Judas ang kawanis ni Jesus ayon sa ating Quran. Lalo't hindi rin natin kabisado ang ibang nakasulat sa Gospel of Barnabas at hindi rin natin alam. May mga nakasulat din sa loob ng kanyang kasulatan na kontralaban sa ating pangrelihiyong Islam. Ginamit natin ang ibang talata sa Gospel of Barnabas laban sa mga Kristiyano, subalit ang Gospel of Barnabas ay laban din sa Quran. Gayahin natin ang mga Kristiyano na hindi gumagamit ng ibang kasulatan kapag sila ay nagtuturo patungkol sa mga Diyos-Diyosan at sa pagkain katulad ng baboy at dugo na ipinagbabawal ng Diyos. Hindi sila gumagamit ng Quran kahit nakasulat din, di katulad nating mga Muslim, bumabasa sa Quran at gagamitin pa ang ibang talata sa Biblia upang patunayan sa mga Hentil. Pero ang kinalabasan, laban pa rin ang Quran sa Biblia at Biblia laban sa Quran.